Usa kini ka oportunidad nga gihatag na usab sa Dios kanato higala igsuon nga diin makahimo kita padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Di nga buntag karon, adunay butang nga gusto nako isgutan nato, no? Agi o pag-check, pag-remind kanato, pag-correct o pag-challenge kanato sa pagkinabuhi niini nga kalibutan samtang nagahulat kita sa atong buhi nga Dios nga iya kitang kuhaon og dalon ngadto sa iyang kingharian. Never deny my God. Siguro kitang tanan aduna gyud mga handom, no? Mao kana ang naa sa sulod sa atong kasing-kasing, not to deny our God. Pero higalay atong hinumdumon nga from time to time ang ato nga mga actions usahay magahimo kini og pagpamatuod nga na failure kita sa pagbantay ni ining butang. Atong i-challenge atong kaugalingon karon honestly, humbly in the sight of God. Never deny my God. Now, ang passage nga atong makita gikan dinhi sa Mark chapter 14 sugod sa verse 66 down to verse 71. Mao kini ang coverage kung gusto ni matan-aon ang kinatibuk-an, pero dili nato hutdon kini pagbasa ug kay maupos ang ato nga panahon, no? Nga gigahin alang niini. Basahon nato ang isa ka verse sa verse 72, no? Kung ginaingon dinhi, basahon nako para kanatong tanan. And the second time the cock crow, and Peter called to mind the word of that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept. So ato makita din higala ang gisulti ni Jesus Christ ngadto sa kay Peter before nakahimo si Peter sa pag-deny ngadto kaniya. Now, of course, kung imong tan-awon ang whole passage, ang ato nga gibasa, ang previous mga verses ni ini, ato makitaan dito na si Jesus Christ naga-warning ng daan sa kay Peter ug uban sa iyang mga disipulo. Nagaingon si Jesus kanila nga karong gabi o karong nga adlaw inyo akong isalikway, inyo akong i-deny. Og so happen nga si Peter ingon nga usa ka maabtikon nga sumusunod ni Jesus Christ, usas mga disipulo, nagapromise, nagahimo siya og promesa sa kay Ginoong Hesus nga dili ta ka i-deny, dili ta ka ilimod o dili ta ka biyaan bisan pa magkahulugan sa akong kamatayon. Pero si Jesus Christ nagasulti kaniya in advance nga unsa ang possible nga himuon ni Peter, nga apil si Peter maga-deny diha kaniya. Og of course si Peter naghimo siya og panaad sa kay Jesus Christ nga dili gid niya buhaton ang gisulti ni Jesus Christ. But to make the long story short, so happen nag-deny gyud si Peter during the time of crisis. Now, mao kini siyang atong tutukan, pipila lang ka mga butang. Maybe we are like Peter who desired an effort to have our God being not denied. Ikaw siguro, ako, kitang tanan, naga-exert kitag effort, naga-desire kita nga unta, maging faithful kita sa Ginoo, maging dili unta nato ma-deny ang atong Ginoo sa atong pagkinabuhi. No? Naga-desire kita ni ana o naga-paningkamot kita not to deny our God sa atong pagkinabuhi. But, even we failed, just be humble enough and ready to repent. Mao kini siya ang butang nga dapat kinaiya nga anaa kanato igala. Since nobody is perfect, all of us will fail. Maging failure kita from time to time sa atong pagkinabuhi. But even to that, we just be humble enough and be ready to repent when we fail. Now, it has been said, one step away from God, we are close to the devil. Kung mukang kita sa itong pagpangalagad sa Ginoo, that's the time nga anaa kita duol kay sa devil. One step away from God, we are close to the devil. We should remember that.
Ang ato nga kalaban, he is like a roaring lion who is always seeking whom he may devour. That's our enemy. He is actively seeking victims 24/7 sa atong pagkinabuhi. O walay usa ka nato nga makalikay niini, walay usa ka nato nga makaingon nga exempted kita niini. We are all liable niini nga mga butang. Now, how should we deny God? How should we deny God? Una, when hearts is away from God or from Christ. During that time, yang atong kasing-kasing layo sa Ginoo, that's the time nga naga-deny kita kay God or kay Kristo. We are denying Him when our hearts is away from Him, from them, or from Christ, from God. When our heart is away from Christ, we are already denying Him. Now, mao kana siya ang kamatuoran nga kinahanglan nato pasabtan sa atong pagkinabuhi. Every now and then, when our hearts is away from Christ, we are denying God already. Number 2, how should we deny God? When our comfort is with those in the world. Instead of having God as our comfort, instead nga ang atong comfort, ang atong kalipay, mao ang Ginoo, mao ang Word of God, pero mabalhin kini sa mga butang ni ining kalibutan, that is one way of denying our God. We only need God to have our comfort and that complete satisfaction. Kinahanglan nga ang atong satisfaction mao gyud ang Ginoo labaw sa tanan. Kay niining kalibutan, since niining kalibutan wala may perfect, so wala gyud matagbaw niining kalibutan na. Bisan pag madato ikaw higala, bisan pag maangkon nimo ang tanan nimong handom sa kinabuhi, wala ka na nagpasabot nga natagbaw na ka or satisfied ka na because diha lang kay Kristo ang tinuod nga satisfaction sa kinabuhi natong tanan. Number 3, how should we deny God? When words and actions are contradicting. Sa panahon nga ang atong mga pulong o ang atong mga aksyones, atong mga ginahimo day by day, nagkontradict. Lahi ang atong gisulti, pero lahi ang atong ginahimo. That's one way of denying our God. Therefore, we need to check sa atong kaugalingon. Kailangan manamin kita sa Word of God. Tan-aw nato ang pulong sa Ginoo, either ang atong pagkinabuhi nahimo ba nga nakalinya or naka-connect diha sa balaang kasulatan. It's because when our words and actions are contradicting, we are denying our God. Siguro maingon ta, wala ko nag-deny sa Ginoo, pero sa atong life, nag-deny kita by not obeying what God says. Kung unsa ang gisulti sa Ginoo, it must be obeyed. Mao na siya ang pagpakita nga wala nato siya gi-deny. How should we deny God? When hearts is away from Christ, when our comfort is with those in this world, or when words and actions are contradicting. Let us be honest with ourselves. Kumusta ka higala? Kumusta ako? Kumusta kitang tanan? Kumusta ikaw? Nagapaminaw karon. Wala ba ikaw naka-experience ng ining klaseng mga butang gisulti? Tutulo lang, pipila nga akong gisulti karon to check us kung ato ba sa atong pagkinabuhi nag-deny na ba kita sa Ginoo. Now, another, what actions portrays denial? Unsa man ang mga posible nga mga actions nga naga-portray sa pag-deny nato sa Ginoo? Number 1, we are called to worship Him. Tama? But make excuses why we cannot. God expecting us to worship Him. Naga-expect ang Ginoo nga ato siyang simbahon, ato siyang alagaron, pero daghan tag mga excuses nga dili nato masimba siya. Bisang asa liko, no?
daghan mga directions atong kinabuhi, daghan tag mga excuses, unspeakable, countless excuses in order for us not to worship our God. We are called to worship God, to worship Him, to worship God, but makes excuses why we cannot worship Him. Next, we are called to serve Him, but render little or no service at all. Kumusta? Nagaingon ta, mag-serve ko sa Ginoo, pero kung panahon nga naay buluhaton alang sa Ginoo, wala tay time or even gamay lang gyud ang time nga atong pwede ma-offer diha sa Ginoo. Kumusta higala ang imong pagpangalagad karon? Are you still devoted to your God? Basi kung wala na. Basi kung maayo lang ta sa sulti, pero sa ato nga action nabilin ang atong action. Nag-contradict na ang atong words. The way nag-promise kita sa Ginoo, pero ang atong action wala. No? Now, mao kana siya ikatulo og katapusan. Remember, we are called to stand by His side and suffer for His name, but stand afar off in the safety of the world's comfort. Now, hinumdum mo na to, that we all of us are called by God to suffer for His name's sake. But sometimes nagapalayo kita o naga-detach kita, keep distance kita apart from the ministry of God. Kumusta higala? Nagaparticipate ka ba sa buluhaton nga giibilin sa Ginoo kanato? Ikaw lang o ang Dios ang nasayod niya na higala. Maybe ba ingon ka wala man ko nag-keep distance, pero kumusta higala ang imong participation in the ministry? Are you faithful, participating the ministry that God has given to us? Nagaparticipate ba ka sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa ato ang tanan? Basi kung nag-hands off ka na, wala pa nahuman ang trabaho ng gibilin sa Ginoo kanato. We are still doing it right now. Now, when we deny the Lord, our backsliding is complete. Unless we repent, the only thing left is to one day face the Lord, where we will fully realize the error of our ways. Like Peter, sa dihang na nag-backslide siya, na-realize niya, sa dihang nakita niya ang now ni Jesus Christ, nagtutok, nagtanaw kaniya. Na-realize niya na nagkamali siya in the sight of God. Like Peter, he fully realized his sin when the Lord turned and looked at him there in that courtyard. Mao katong panahon sa diyang gitutukan si Jesus Christ, na-realize ni Peter na nagkamali siya in the sight of God. Therefore, we find Peter writing a sort of things that would prevent us from making the same mistake he did. Nagsulat si Peter sa iyang mga writings aron makalikay kita, dili kita mapariho kaniya nga nakakumit og pariho nga pagkakamali, denying our God. Christians, friends, I hope nga ang short message para karon kanatong tanan ini kabuntagon naghatag kanato og pag-remind, pag-check kanato, never deny my God. May God bless His word. Let us pray. Father God, nagapasalamat kami sa oportunidad nga maghihatag ka namo. Help us, Father, to check our hearts, our mind, the way we serve you, O God. Tabangi kami nga dili makinabuhi nga naga-deny diha kanimo sa among adlaw-adlaw nga mga practices. Help us, Father, to be a channel of blessings to others. Help us, Father, during the time nga naa kami sa crisis, tabangi kami magkinabuhi according to your word. This we pray in Jesus' name. Amen.